So magkano nga ba talaga magagastos kapag kailangan natin magpaturok ng anti-rabies kapag nakagat tayo or nakalmot ng ating mga alagang pets, aso or pusa? So ito based on my experience lang namin to mga mi, hindi ako expert sa pagbibigay ng ganitong klaseng information pero ito ay naranasan namin nung nakarang araw lang talaga. So since wala kami parehas booster shot ng anti-rabies ng aking husband, yun na nga, quick story time lang. Galing sa work kasi yung husband ko tapos yung bunso naming dog, mahilig talaga siya mag-play bite kasi nasa 1 year old pa lang siya. So, mahilig talaga siyang mangulit. Tapos, nung time na yon galing pa siya sa work, tapos natatanggal pa siya ng sintas ng sapatos niya. Tapos, bigla siyang, alam mo yun, parang nag-amok talaga ng kulitan yung bata ba. Kaya, siya naman, biglang napalingon. Tapos, ayun, hindi naman siya kinagat talaga, pero bumaon yung ngipin niya dito kasi nahagip siya sa ilong talaga. Tapos, dumugo siya, mga min. Dumugo yung kanyang dito, sa may taas ng kanyang ilong. So, ayun na, sabi niya, sanay naman na daw siya, dati pa nga, ganyan, ganyan. Sabi ko, hindi, ayoko maging kwento ka na lang, ganyan. Magpapaturok tayo. So, first time namin yun mga mi, kaya first time na experience din talaga nito as a far parent na, ayun na nga. So, nagpunta kami dun sa ABC, dun sa may 13, Martres, Cavite. Kung malapit lang kayo dito mga mi, mas maganda dun kasi naka-promo sila. Tapos sa ibang center kasi, since hindi namin alam kasi kung merong libre dito sa malapit sa amin, hindi ko alam kung may mga libreng ganung paturo kasi sa ibang province kasi meron ng libreng anti-rabies na kapag nakagat tayo. Pero nung time kasi na yun, gabi na yun, so wala na kaming time na maghanap pa ng libre. So sabi ko, pera lang, kikitain din naman natin yan. Na importante talaga yung makatulog ka ng mahimbing dahil naturukan nga siya, dahil nga high risk kapag malapit sa ulo yung kagat or kalmot ng mga pets. So dahil yung sa kanya is na malapit nga sa ulo, nandito sa taas ng kanyang ilong, tapos dumugo pa, so high risk talaga. Kaya nung pagpunta namin dun sa ABC ng 13 Martires Cavite, Animal Bite Center, in-advise talaga agad ng nurse na kailangan niya maturukan ng IREG. Kasi yun yung, kumbaga, dahil nga high risk, kailangan talaga agad-agad on that day, meron na siyang anti-rabies na agad na matuturok. Bukod sa dalawang anti-rabies sa magkabilang balikat niya, kailangan talaga ng IREG para that day talaga agad meron na siyang protection sa rabies. Kasi nga kapag anti-rabies lang yung tuturok sa kanya, kailangan niyang pumirma ng waiver na ibig sabihin siya ay pumapayag, kagustuhan niya yon na anti-rabies lang ituturok sa kanya. Kasi rin yung required talaga kasi ng nurse sa amin is kailangan niya magpaturok ng 3 category. AREG, tapos anti-tetano, tapos anti-rabies. Dalawa yun. Yung anti-rabies pala kasi mga may dalawang turok talaga siya, hindi siya pwedeng isa. Tapos, ayun na nga. So, ayun na nga, sabi namin, nandito na lang din naman tayo. Magpaturok ka na talaga ng 3 category, which is yun talaga ang dapat kasi nga high risk yung, tapos dumugo pa yung natamaan ng ngipin ng aming batuta. Kaya yung ginastos talaga namin nung pagpunta namin na yun sa 3 category na turok sa kanya is 1,350 dahil nga 200 yung anti-tetano, tapos yung ERIG is 700, tapos 450 naman yung anti-rabies. So naka-promo pa tong mga miha. How much more kung hindi naka-promo? Ang IREG is 1.5 karamihan. 1.5 yung pinaka-original na price kung hindi siya naka-promo. Tapos yun, 1,350. Tapos naman, after day 3 naman mga may pagkatapos ng 3 araw, kailangan mong bumalik doon para magpaturok ulit ng anti-rabies ulit. Yun na i-follow up naman. Tapos after day 7 naman, kailangan mo ulit bumalik doon para sa follow up ulit ng anti-rabies. So, ayun, 450 ulit. Kapag follow up anti-rabies na lang na siya naturok, 2 turok pa rin yun, pero 450 na lang yung babayaran. So, ayan, sa mga naka-experience ng ganito mga minakagat or na kalmot, mga alagang aso or hindi natin mga alagang pets, at may experience kayo sa mga ganyan, kung nasang lugar man kayo o magkano ang turok dyan sa inyo, o kung may libre man, feel free to comment section natin para makapagbigay tayo ng tulong, information sa mga ganitong experience din. Tapos may mga katanungan sila na, ayun, malay mo yung information na meron ka is makatulong yun sa kanila para naman hindi tayo matakot na magpaturok kapag tayo nakagat or nakalmot ng mga pets. So huwag tayong matakot kaysa naman sa maging kwento na lang tayo pagdating ng araw. Ayaw naman siguro natin mangyari yun na matakot na lang tayo bigla ng tubig, di ba? So magpaturok tayo kapag nakagat tayo ng mga alaga nating pets or kahit yung mga hindi natin alaga. Yun lang, so sana naka-help itong information na to. So, baka pwede pong maglambing, pa-follow na rin po sa aming account, tapos share na rin po sa comment section ng inyong mga experience. Thank you!